Hi guys, good morning sa inyong lahat. Magkape po tayo. So, this morning ay meron tayong malapit ko na rin siyang maubos pala. Pero ang kape natin ay Nescafe, baka naman. At tayo po ay may Spanish bread. So, yun guys. Sobrang thankful ko po kasi nga dito ako nagtuloy sa aking pinsan at 15 pa po yung umpisa ko ng aking work at yun, so blessed talaga si Lord kasi matapos ko pong makancel ay meron na naman po akong bagong papasukan at dumating na rin po yung aking residence visa. So binasa na po sa akin ng aking amo at sobrang blessed po ako sa araw na ito. So sana po this 2024 ay maging maayos po yung aking magiging mga amo at thankful po talaga ako kasi nga hinatid ko yung aking yung aking mga gamit at kasi nga sa 15 pa yung aking umpisa. So dito ako nagtuloy sa aking pinsan at ayun nga guys, pinsan ko lang siya tapos hindi ko siya amo pero nandun yung masasabi mong kabayan na mag-aalala sa'yo, na ikikare ka niya kung paano maging isang OFW na yung bigla kang natapos na yung yung iyong work at naghahanap ka ulit. So sa mga kapwa ko OFW na patuloy na lumalaban, so laban lang po tayo, hindi po tayo mawala ng pag-asa kasi at pray lang, yun lang talaga ang ating kailangan. So kahit na po may yung inalisan nyo is may konting problema, so pag-pray lang po natin yun at lagi po tayong magpakumbaba at bibigay po ng Diyos kung talagang para sa atin yung trabaho na yun. So wag po kayong mawala ng pag-asa, maging mababang loob lang kayo, hindi po kayo maging mapagmataas. Kung halimbawa man pinagalitan kayo, so humingi kayo ng pagpapakumbaba, hindi yung nagalit sila is magagalit ka din. So ganun lang po yun para hindi kayo magkaroon ng gap sa isa't isa. So kung hindi na po talaga work yung inyong pagsasama bilang isang katulong at isang amo, so magpaalam po kayo ng maayos, hindi po at saka tatagan nyo lang po yung ating mga pangunawa, dahil kung kaya pang tiisin, istisin muna natin hanggang sa matapos mo yung malapit na mag 1 year or ganun, para hindi magkaroon ng problema kung ikay magpapaalam. So yun lang po yung tips ko at maunawaan naman po tayo ng amo. So nagpapasalamat din po ako sa mga amo ko na sa pagpapaalam ko ay binigyan nila po ako ng pagkakataon na umalis sa kanila, na hindi na talaga nag-work yung aming yung maging katulong ako at maging amo sila. So thank you po sa lahat dun sa aking mga amo na Pinoy. Ay maraming salamat po, lalo na po kay sir. Salamat po sa pangunawa niyo sa akin at kahit yun lang po. So sa aking kapwa OFW, maging matatag lang po tayo. So nandito po ako ngayon, naka-stay sa pinsan ko at 4 days po yung binigay sa aking relax ng aking amo, na sabi niya is pahinga muna ako ng 4 days at saka ako magtrabaho. Kaya sa 15 po yung aking umpisa ng work. So ayun guys, yung prepare sa akin ng aking pinsan ay yung kape at saka itong Spanish bread. So napaka-thankful ko po na mayroon akong pinsan dito na natuluyan. So ayun guys,
na-share ko lang na sa pagiging OFW, kailangan ka pong matatag. Tapos, isipin mo yung pamilya mo na nakaasa sa'yo at saka yung mga taong nagda-down sa'yo is yun yung ilagay nyo sa utak nyo na magiging mas matapang pa kayo. So, yun guys, yung dasal na lang natin sa ating mga sarili is maging malakas yung ating pangangatawan para tayo ay maging malakas sa ating pagtatrabaho, at yung dalangin din natin, lagi ipag-pray natin ang ating mga amo na sana'y laging mabait sa atin. So, yun guys. At para tayo ay maging yung tumagal sa isang amo. So, ganun lang. Kung hindi naman work yung at may sabi niya is hindi maganda yung work mo, hindi ko gusto yung trabaho mo, sasabihin ng amo. So, magpaalam na lang tayo ng maayos, at yung isipin lang natin lagi ay huwag tayong lumaban sa mga amo natin. Lagi nating isipin na yung pagpakumbaba at sorry. Huwag lang yung talagang sasaktan ka ng magiging amo mo. At iba na yung usapan doon. So, meron namang batas at rules ang government ng UAE. Kaya mas mainam na isang guni natin ito, makipag-usap ka. So, kung pwede pang lutasin is ganun lang yung gagawin natin. Kung may puso yung amo mo, papayagan ka naman nila. Makipag-usap ka ng maayos. Ano man yung sabihin nila, hindi naman natin mag-work kung magtatalo kayo. So, palayain na lang natin ang isa't isa. Parang lang yan, parang pag-ibig. Kapag hindi ukol, ay iwanan natin, yun lang po yun. Kaya sa mga kapwa ko OFW, huwag tayo pong sumuko. Nandito na po tayo sa laban na to, kaya ipagpatuloy na rin natin para sa pamilya natin. Kaya shout out po sa inyong lahat na tulad ko na maraming problema at maraming pagsubok na dumarating, pero dapat po natin itong labanan. Sa hamon ng buhay natin is nandun talaga yung mga pagsubok. Kaya lang, laban po tayo, hindi po yan mawawala. Sabi nga ni Father, mawala man yung kaibigan mo, mawala man yung mga amo mo, mawala man yung asawa mo, mawala man yung everything sa'yo, pero nandyan pa rin si God. At patuloy kang nananalangin. Kasi sa aking palagay for now ay yung sarili mo lang din ang makakapag-solve ng problema mo, hindi ibang tao. Maliban na lang kung may tutulong sa'yo na financial or something like that. Kasi nga, kung halimbawa wala kang pera, pwede kang makiusap na mangutang or something like that. Yun ang parang tutulong sa'yo. Pero yung pansarili mo na problema na isusumbong mo sa iba is mas lalo pang lalala kung sa iba mo sasabihin. Kaya si Lord yung provider natin para masolve natin yung mga problema natin. Magdasal tayo, magpakabait para sa ating sarili. Kasi lesson learned sa akin ang mga bagay na mahalaga. Mahalaga talaga yung pinaghirapan mo na kailangang nandito ka na sa punto na to na kailangan mong matuto. Wala kang iisipin kundi yung kapakanan ng mga anak mo. Ganun. Kailangan matapang ka. So pagdating ng may sakit tayo, ewan ko kung kung nagtanim ka ng kabutihan sa kapwa mo, siguro tutulungan ka. Pero kung
kung hindi ka naman din nagtanim, hindi ka rin nila mapapansin. So, ganun lang yun. So, sa mga hindi pa po naka-subscribe sa YouTube channel ko, ay paki-subscribe na lang po at huwag niyo pong kalimutan yung aking button bell para updated kayo sa aking mga bagong mga video. At sana po ay nandyan kayo palagi sa akin yung mga patuloy na sumusuporta para mag-click at ano ang ating video. So, yun lang po guys at marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you so much and God bless you. Bye-bye. Up mga guys! So for today's video, nandito po ako ngayon of course sa aking cousin. Shout out naman dyan ating mayaman. Ayan po, nabala po siya sa paghahalongkat kasi nga wala po akong baon damit kaya ayun. Naghahalongkat po siya ng damit para sa akin kasi sobrang liit ng katawan ko. Kaya ayun, hanap-hanap lang. Hanap-hanap lang. Meron pa rin ako dito. Suotin mo ba na ano ka para ikaw ay Tingnan yung bait ng ating mga ano. maglaba din. Sana Tayo all. maglaba Sabado, Linggo. Dabango. Yan yata ano, nakapinding mo dyan sobrang tagal na. Nangangalat ang bango eh. Kasi ako yung ano, bihira ako pag mag-ano dito. Yan. May kumot pa pala ako dito, bago. Oh, may jacket pa ako dito. Ate Biray, shout out sa iyo. Hindi Ano ma ba yun? Ano ba?